na negosyante na parang hindi naman sila nakapagod. Paano nga ba maaabot yung tinatawag nila financial freedom? Yes, totoo. Maraming mga successful entrepreneurs, mga milyonaryo ang hindi na nagtatrabaho dahil na-establish na nila ang mga negosyo nila. At sila yung mga taong may tinatawag natin ang financial freedom. Hindi na nila kailangan magbumakot para sa pera. Yung pera na ang nagbumakot na kakahabol sa kanila. Ito ang lahat ng financial, di ba? Pero paano ba maaabot yung tinatawag natin ang financial freedom? Pag-usapan natin ang journey to freedom. Number one, you have to work hard to perfect the system and process. Ang negosyo ay maraming branches. Kaya kailangan mo muna ma-perfect yung sistema at proseso ng bawat branches. Branches of business. Number one, ito yung pagkakaantay sa negosyo. Yung makakapatang ng pera sa loob ng negosyo. So marami tayo alalahanan na pag-aralan pagdating sa financial perspective ng negosyo natin. Number two, management. Ito yung pag-manage ng actual business. Kasama dyan ang operational side ng negosyo. Manpower, manpower na tinatawag. At syempre, yung tinatawag ng logistics or operations ng negosyo. So yan yung part na management or operation ng negosyo. Marami tayong nakakaaling dyan. Number three, production. Ito yung pag-produce ng mga item or pag-gawa ng mga services na i-offer natin. Ito yung process or ang part ng negosyo natin na nag-create ng product or services na i-offer natin. Number four, marketing. Ito ang pinakamahalaga pagdating sa negosyo. Sa India, tinatawag natin na papakilala ng negosyo natin sa mga target customer natin. Kapag core ang marketing natin, hindi nakikilala at ibibenta ang negosyo natin. Number five, sales is the actual sales of the products and services. Ibig sabihin dito, natin makamonitor kung gaano kadami yung produkto na bibenta natin, what is the best item or services or products sa negosyo mo. Kailangan maintindihan yung sales process natin. Paano ba tayo nakakakuha ng mga customer na nagbabayad o nag-a-apply ng mga services natin. Para mas lalo yung maintindihan. Imagine ninyo ang isang makina ng sasakyan. Hindi magiging maayos ang takbo niyan kung may sira kahit maliit na piyesa niyan. Hindi na makafunction at gagana yung makina na yan. Ang point is, yung business o negosyo ay parang makina din. Kailangan maayos yung buong system. Para tumakbo ito ng mga panahon. At ikaw ang gagawa nito because your business is your equal to financial freedom. Number two, be the leader, not the boss. You can leverage your people if they themselves don't know how to do it right. Kailangan turuan ang mga taong skills na nag-create loyal and hard-working people. The difference between successful and unsuccessful entrepreneurs. Kailangan meron kayong kakalian na kaya ninyong mag-develop ng mga tao sa loob ng negosyo ninyo. Marami kasi dyan, nag-uutos lang mga amo o mga boss. Kapag ikaw yung parang boss na nag-uutos ka lang, pero yung inuutos mo mismo, hindi mo alam para saan ang function nun, at hindi mo alam paano ba ang pwede maibigay nun sa company. May dapat tumakbumpanya ninyo ng maayos. Dapat ikaw mismo nakakaalam